So, nakakalugod mo na sa tuwing hapon ay yung turnaround ay kukunti. Pero ngayon ay marami, ano? Kaya sarapan ko yung pakain ko. So, tayo po ay yung pong aking inanda na lesson, no, I prepared this last Saturday. But when as a Friday, I prepared this one. But when we attend to the, sa kahapon doon sa mission conference, ay yung team doon na setting the house in order ay medyo magpipinsan dito sa aking lesson. No? So, kaya siguro hindi na mahirapan mag-tackle nito dahil may similarity. No? At yung tema ay malaking similarity. Sapagkat ang akin pong nakita po na siguro ay napapanahon din at yung setting the house in order ay medyo ito ay parang support, no? So, ang pamagat ng aking pong ng mensahe po na nanda ngayon ay other Christians, no? Other Christians. So, tayo po ay manalangin po muna at hintay ng blessing sa Panginoon para maunawaan natin ito sa Father God, we thank you today, Lord, for this gathering. Thank you, Lord, for the blessings that we have received for the full week. And we pray, O God, that you continue to shower us with your spiritual guidance. We pray that your Holy Spirit will teach us today, that we may understand your word, that we may live the word that we receive, to become better Christians and useful Christians in your ministry. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. So, ang ating pong pag-aralan yung other Christians, no? Nung po tayo ay, before we became Christians, we also know, we also say na Christian din tayo, di ba? Pero sa ibang religion, no? And that, bago natin natutunan yung when we came with the truth, no? Ay, yung pala ay hindi, yung family natin doon, yun po yung hindi yung magandang sabihin, pero it is the devil's family. No? But here, when we accept Jesus Christ, our Lord and Savior, tayo po'y naglipat bahay. We come to God's family. No? So, tayo lumipat bahay, we come to God's family. And spiritually, we now have a new family. Kapamilya, kapuso, kapatid. Ay, meron tayong bagong pamilya. And yung tinutukoy ng other Christians, kasi when we accept Jesus Christ, you become Christian already. But the other Christian, yung pong mga Kristiyano na who belongs to the same family of Christians, no? Yung ating mga kapatiran, no, sa iglesia. Kaya, ang ating pong purpose ng lesson na ito ay mabigyan ang bawat isa a clear understanding how the body of Christ operates as a family unit. So, yun po ating purpose na matalakay natin that we might understand, no, kung paano nag-operate ang body of Christ as a family unit. Di ba ang isang pamilya ay masaya? Nagkakatipon-tipon. Noon sa, yung sinasabi ko, we are on the other side of the family before the devil's family. Pag may fiesta, masaya. Di ba? At yung kasiyahan natin ay talagang kainan dito, walang tigil na yung mga ginagawa sa sanlibutan, di ba? But after that event, pagkahapon ay medyo pagod, di ba? Yung nalalantay yung happiness, bumabagsak yung happiness, nawawala. Pagod.
At kinabukasan, bayad sa mga utang kasi inutang yung panghanda. Di ba? Bumili na isang baka, nagkatay sa baka, inutang, kaya isang taong nagpa-birthday ng anak, merong kaopisina noon, nagpa-birthday ng kanya anak, umutang ng isang baka. Kasal pala niya, no? Umutang ng isang baka. Kasi kasal niya eh. Pero, isang taon niya binabayaran yung baka na hinatay. No? So, yung kanilang happiness ay pansamantala, no? Unlike sa atin, we're looking for something eternal, no? Yung ating happiness ay hindi na nawawala, no? So yung happiness natin bilang bagong new family unit ay is something everlasting, no? Noon nga kasi kung before ay bago ko naging mananampalataya ay mahilig mo pesta, so mga pesta, yung mga gano'n, no? At kabi-kabila yung kainan at pagka kinagabihan, ano na, pagod, tapos when you sleep, no, parang wala. Parang wala ano ba, kinabukasan ay wala nang ngayon, tapos sakit pa ng ulo, no, dahil ang over ka, no? So dito ay kung tayo ay lumipat sa bagong pamilya, ay dito natin naranasan yung tinatawag na tunay na happiness, di ba? And I'm sure ay lahat po tayo rito ay nag-enjoy. No? Makikita po natin yung ating kasiyahan, yung ating mga tawanan, yung mga biru-biruan, no? Ay tayo po yung naging masaya, no? At bit-bit po natin yan sa ating mga tahanan minsan, no? At minsan, nag-iskwento po natin, no? At masaya ang ating bonding po rito, no? Isang pamilya. So, bonding po tayo. At masaya ang ating pong naging karanasan dito sa ating iglesia. And as a family unit, we have to answer things, no? Para maintindihan natin, no? Ang isang question ay, how am I related to other Christians, no? Ano ba ang nagbabind sa atin? Ano ba ang relationship natin sa bawat isa? At yung pong sinasabing Christians, no? Yung pong mga lost people, only those in Jesus Christ, yung saved people, are your brothers, yung tunay na kapatid natin, no? Regardless of any factors, no? Likewise, those not in Jesus Christ, yung lost people, are not your spiritual brothers, regardless of any other factors, no? At ito po yung mga kapatiran po natin, ito po ay sinasabi sa Bible ay yung mga truth about our brethren in the church ay titignan po natin sa Bible. Ano ba sinasabi sa Bible tungkol dito, no? In Romans 8:29, tingnan po natin. Romans 8:29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So sinasabi nito, among many brethren. So ibig sabihin po, ang ating Panginoong Hesus, siya ang firstborn sa ating pamilya, among many brethren. Siya po yung unang na-resurrect, di ba? Siya yung unang seed na tinanim at nabuhay. No? Siya yung namatay at nabuhay, and He became the firstborn among many brethren. Kaya yun po ating relationship sa Kanya. Tayo yung tinatawag dito na among many brethren. Tayo yung mga brethren na yun sa pamilya na, sa spiritual family that we are having. No? And then, in Romans 9 verse 8, that is, they which are the children of the flesh, they are not the children of God. So yung ating mga kapatid in blood, no? Sila maaaring mga kapatid natin in blood, sa pamilya natin, but they are not really the children of God. But the children of the promise are counted for the seed
yung children of the promise are counted for the seed. Ito yung mga children ni Abraham na tayo po ay nakabilang. Ito yung mga mananampalataya na nakabilang sa seed na pinangako ng Diyos. No? Where tayo po yung mga binhi na pinangako ng Panginoon kay Abraham. So tayo po yung nabilong po doon. Ano? And then in Hebrews chapter 2, verse 9 to 12. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of the death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So tayo po yung mga many sons, no? Unto glory, dinala ng Panginoong Hesus. For both he that sanctified, and they who are sanctified, and they who are sanctified, are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. So tayo po yung mga hiniwalay ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos natin, na hiniwalay po tayo, we are sanctified, at tayo tinawag ng mga brethren, mga kakapatid, no? Saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church, will I sing praise unto thee. No? So dito tayo mga magkakapatid, tayo we are singing praise sa church, at tayo po'y nagtitipon-tipon bilang isang pamilya. And then, so yun po ang relationship natin sa other Christians. They are your brothers and sisters, no? Spiritually. At pangalawa po, they are your fellow laborers in service for Jesus Christ. No? So tayo mga kapatid, we are fellow laborers. Tulad yung na-preach kanina, no? Na tayo po'y niligtas, hindi po ng Diyos bilang isang iglesia for a common purpose, to preach the gospel, to spread the gospel. And we may not be gifted as a teacher or as a preacher, pero tayo po'y tinatasan, no? In our own way, no? Sabi nga, you should be a witness. No? Yung topic kanina, magiging witness po tayo. So lahat po tayo ay mga fellow laborers in Christ, no? For the furtherance ng kanyang gospel. So yan po ating trabaho, no? So tayo ay magkakapatid, at we have a common duty, no? To spread the gospel. And then, ano ba ang aking responsibilidad towards other Christians? Ano yung responsibilidad natin? Meron tayo dyan church covenant, di ba? So, yung church covenant yan, dyan nailagay, no? Yung ating pong mga responsibilities natin sa ating kapwa Kristiyano, no? Sa ating mga kapatiran nandito sa Iglesia, nandiyan po nakatalakay dyan, no? Number one, we have to pray for each other. So, almost every one of most letters opens with a prayer to those to whom he is writing, no? So, it opens up with a prayer. Lahat ng kanyang mga sulat ay, karamihan ay, it opens up with a letter dahil Paul is praying for the saints, no? He is always praying for the saints, for the brethren, no? Sapagkat yung prayer po ay, that is our sign of our dependence to God, no? Because we are totally dependent to God, so we are always asking for prayer. We always, kasi ang gusto ng Diyos ay tayo, we have to be totally dependent to Him, no? Hindi tayo magmamayabang na kaya-kaya natin ang buhay natin, kaya hindi tayo nanadangin, no? Kaya in-encourage for Him prayer for you and for your brethren. Kailangan natin mamanalangin sa pagpanalanginan bawat isa, no? Dahil that is a show of our total dependence to God, no? Na apart from the Lord, we can do nothing, di ba? Wala tayong magagawa kung tayo po'y yung kalakasan po lang natin ating inaasahan, no? So, wala tayong magagawa. So,
Nandiyan ba po kayo? Sige, mga ganitong oras, patay na oras to eh. Masarap mag-drive ngayon sa EDSA, walang tao. No? Dahil tulog ng mga tao. Walang ka-traffic. Kaya, silang, mamaya, luto na itong nangalan ko. Iising tayo. So yun po ang ating pong relationship sa ating sa bawat isa. No? They are our brothers and sisters, and then they are our fellow laborers. No? And then, ano po yung ating mga responsibilidad sa mga kapatiran po natin? No? Una-una yung prayers, at yan po ay pinapakita ni Pablo, no? Yung prayers niya. Titingnan po natin dito sa 1 Thessalonians, chapter 1, verse 2 and 3. Sabi po niya dito, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Yan. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God our Father. So si Paul mismo, no, lagi niyang pinapanalangin ang mga kapatiran sa mga churches, no? And then dito rin po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 Timothy chapter 1 verse 3, no? I thank God whom I have served from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. No? So, talaga po yung kanyang prayer, no, ay lagi pong ginagawa ni Paul because of his concern towards the brethren. No? Yun po ang kanyang malaking concern niya. No? And then, yan po ang pagpapakita ni Paul ng complete dependence to God by prayer. No? And then, pangalawa po, ang pangalawang responsibility po natin ay we are to minister to each other. No? When you say minister, ay tayo po yung mga tulungan sa bawat isa. No? Physically. And for those in your immediate family, sinasabi ko immediate family ay yung spiritual family. No? Sa Galatians chapter 10, ang sabi po rito ay in Galatians chapter 10. Galatians chapter 6 verse 10, ano? Sabi po rito ay as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, sana po tayo po yung maging conscious sa need ng bawat isa. No? Maganda yung may sinasabi sa Bible na para bang you wish him well and yet wala ka namang inaabot na tulong. No? Wala rin, useless. No? Sa iyo, pagpalain ka, ganyan yung Godspeed, mga ganong salita, and yet di mo na natin nakikita yung kanyang mayroon pala siyang problema, no? Mayroon pala siyang need. Maaaring physical need o spiritual need. So dapat maging conscious din po tayo doon, no? Para yung po ating bilang mga magkakapatid, tayo nga sa ating mga kapatid o sa ating mga anak, minsan ay nalulungkot po tayo pag nakita natin yung ating mga anak may problema, di ba? Medyo nabibigatan po tayo. So sana ganoon din po yung attitude po natin sa ating mga kapatid, no? Tulad ngayon ay isang kapatid po natin ay she is suffering, no? Sa kanyang kondisyon, Sister Lorna, no? So kung may pakita natin yung ating pong support through prayers, at if we have time ay bisitahin natin si Sister Lorna, malaking bagay po yan to give encouragement, no? So kaya kanina ay kala ko nasa hospital pa. Nasa hospital ba Sister Lorna? Nasa bahay na, no?
yung bata nasa ospital pa. So, yan, yung mga ganong sitwasyon, alam ko meron dyan ibang kapatiran na nag-bumisita, no? So, yan yung mga acts of encouragement na dapat ipakita natin sa ating mga kapatid na nangailangan. No? At we have to visit the sick, yung mga may sakit. No? At yun ang dapat nating gawin sa ating mga kapatiran. No? To give yung encouragement na, na yung support natin, maaaring hindi financial, pero yung enough na kasi yung concern, yung thoughtfulness natin, nakakapagbigay kasiyahan yan eh. Yung, yung act of kindness na gano'n na makita ka sa mukha mo doon. Malaking kasiyahan kaya yan ng mga Kaya yung ginagawa pa rin yung visitation ay maganda yan. Practice na kailangan ipagpatuloy po natin. No? Yung visitation. Kasi dito sa church, kikita tayo rito, maawit tayo, magkakamayan, hanggang doon lang. But we never talk to each other, siguro sa lunch, siguro, you have the chance, no? But kulang pa rin, no? Pagdating yun sa when we go to the house, ay doon na napagpahingahan niya na Ito sama ng loob kay Brother Ray. Huwag lang maging chismis, no? Huwag lang maging objective yung pag-uusapan, no? Huwag lang yung gawing avenue para mamuna ng bawat kapatiran natin, yung mga weakness ng bawat isa. Hindi yun dapat gawing topic, no? Gawing topic kasi minsan, kalimitan yun, minsan ugali natin yan eh. Kapag wala ka, ikaw ang pinag-usapan. Kaya matid ka na lang pala hindi ka mag-uusapan. Yun ang yun ang minsan ang laging ginagawa ng Diablo no? Na yung lagi niyang inuudyukan, nag-uudyok yan ng mga topic na unhealthy, no? Nag-uudyok yan ng mga minsan sa maliit na biro, no? Pero pagdating sa yan, nagkasisilipan na ng mga negative things, no? Imbis na hanapan mo ng magandang bagay, no? Na i-uplift mo yung kapatid mo, ay hindi na daw mo tuloy, no? Kasi yung pinag-usapan yung kanyang kapalpakan eh. Ang dali kaya yung pag-usapan yung kapalpakan kaysa accomplishment. Di ba? Alam mo bakit ganyan, no? Kaya napakadaling mapuna yung kapalpakan kaysa accomplishment, no? At totoo po yan, even sa ating mga opisina, no? Kahit na gaano galing mo, gaano sipag mo sa iyong trabaho, umalpak ka lang ng isa, patay ka bata ka, no? Lahat mali na, no? Pero siguro gano'n din yan sa 10 Commandments. Pag pumalpak ka ng isa, you're guilty of all. Pero hindi dapat gano'n, no? Dapat, we have to look at ang ating pong pagtingin sa bawat isa ng ating mga kapatiran ay huwag nating palakihin, no? Huwag po nating i-enhance yung kanyang weakness. Dapat hanapin natin yung kanyang positive side kung paano yung mag-i-improve pa. Di ba? Kasi po, we are, ang church, ang iglesia, it's the body of Christ, di ba? It's the body of Christ, ang Panginoon ang head, and we are, tayo po ang katawan. And then, yung ating relationship is organic, di ba? When you say organic, pag mayroong karamdaman ng isang part dyan, the whole body is sick, di ba? So, paano pa natin mapatupad yung ating paghayo, yung ating Great Commission kung we are sickly, no? Kung mahina yung katawan natin, no? Yung banda sa paa, may arthritis, makalakad yan. May kasi ng goto kahapon. Tinatake sa arthritis. Kaya mangyari, no? Kapag ang isang tao, kapag ang body of Christ ay mayroong karamdaman, no? At pinabayaan at hindi tinutulungan, ay ang buong katawan manghihina.
at hindi tayo makapag-move on to, move forward, to do something great, sa layunin ng Panginoon na for us to share the gospel, Paano kung mahina tayo, May sakit ang katawan, So kaya, dapat po ay we have to encourage one another, At magtulungan po tayo sa bawat isa, Huwag po tayong mamuna, Yung tagapuna lang ng mali, Bagkus ay dapat tayong maging sensitive sa bawat isa at i-uplift natin ang bawat isa kung medyo mahina. Tingnan po natin kung may problema, ano ba nangyari sa kanya, ay alalayan po natin, So yan po dapat ang ating gawin. Then, we have to minister to each other physically, then spiritually, in Galatians, dito po sa Galatians 6, Galatians chapter 6, verse 1 to 2. Brethren, if a man be overtaken in the fault, yan. Kung isang kapatid na nagkakamali, ye which are spiritual, tayo ng mga spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Yan. In the spirit, pag nag-restore po tayo, in the spirit of meekness, hindi yung, ayan, ganyan kasi. Ano ba yung meekness? Yung, kasi yung minsan, judgmental tayo pag tayo naghuhus ka kagad tayo naninisi kagad Ang sabi nito, in the spirit of meekness. Hindi mo pagkumbaba tayo. Considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Amen? Amen. So, kung may nakita tayo na isang kapatid na medyo nalihis ng konti, ay i-apply po natin siya, i-restore natin siya. Huwag po natin i-destroy palalo. We have to restore. Yun po dapat natin gawin. At the way we talk to her, to him, ay maging maingat tayo sa ating bibig. Kasi minsan, mabilis ang buga ng ating bibig at minsan walang preno, ay hindi natin nakukontrol kung ano yung nabitawan ng mga salita. Imbis na makapag-edify, ay na-destroy pa lalo. So, yan, maingat po tayo dapat yan. So, ganoon din sa, ang sabi din sa Romans chapter 15, yan natin, Romans chapter 15, verse 1 to 2. We then that are strong, tayo po yun, mga malalakas, out to bear the infirmities of the weak. So, meron tayong mga kapatid na mga, mga bago pa, At kailangan pa ng alalay. So, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Huwag po natin unahin sarili natin, So, let every one of us please his neighbor for his good to edification. So, dapat ay yung ating pong, kaya ang magandang example yung Panginoon Jesus, yung selflessness niya. So, kinalimutan niya yung kanyang sarili para lang matupad yung kanyang tungkulin na iligtas po tayo. So, kinalimutan niya yung ating lesson dito. So, dapat, kaya nga sabi, let this be in your mind, yung pinag-aralan natin, na yung ginawa ng Panginoon Jesus, dapat yun ang ating, nasa ating mga spirit, na kalimutan natin sarili. Unahin natin ang welfare ng ating mga kapatid na nangailangan. So we have to encourage and edify one another. 1 Thessalonians 5 verse 11. Pakibasa kung sino nakakita. 1 Thessalonians 5 verse 11.
Then we are to serve one another with humility. Philippians 2 verse chapter 2 verse 3 and 4, pakibasa. And then yung isa sa Matthew 20 verse 25 and 28. Una yung Philippians 2 verse 3 and 4. Pakibasa ko. Amen, no? With lowliness of mind, no? So mapakumbaba, no? And then Matthew 20 verse 25, Matthew chapter 20, verse 25 to 28. Buksan yung mga Bible nyo, hindi kayo makambuhin na. Amen. Then, yung kung ating primary attitude sa ating mga kapwa Kristiyano is to love them. Ano? So, marami itong mga verses. So, siguro I will take the verses at sino kung makakita, no? Participate po tayo para hindi kayo ang pamilya. So, the primary attitude should be to love them. 1 John 3:14. 1 John chapter 3, verse 14 to 16. And then somebody should read 1 Peter 4, chapter 4, verse 8. Anybody? 1 John 3, verse 14 and 16. Amen. Kaya niyo ba yun? You lay down your life for the brethren. So ganoon ang ginawa ng Panginoong Hesus, no? And then, 1 Peter chapter 4, verse 8. Sige. By the way, all about things and prevent charity among yourself, or charity is covered by multitude of sins. Amen. No? Charity cover multitude of sins. And then, be patient with them. No? Dapat tayo mapagpasensya sa kanila. No? Kasi meron talagang mga kapatiran na object of patience. Di ba? Kasi kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng culture, kanya-kanya tayo ng pinanggalingan, kanya-kanya tayo ng ugali. Kaya kung walang mga ganong klaseng pag-ugali, ganong klaseng attitude, eh hindi ma-display, mapapractice yung ating patience kung walang object of patience. Kaya dapat yun ang dapat ilagay natin sa isip. No? Hindi mapapractice yung pasensya mo kung walang mapagpasensyahan. Yan. Sa Romans 15, verse 5 to 7. Pakibasa po. Romans 15, verse 5 to 7.
patience and consolation that we will be like-minded one towards another, according to Christ Jesus, that we may be one mind and one mouth glorify God, even the Father for Jesus Christ. Wherefore, receive ye one another, as Christ also received us to glory of God. Amen, no? We should be in one mind. Kung paano tayo mag-glorify sa Diyos, ay dapat isa po ang ating attitude, no? We should be in one mind, no? Hindi po tayo kakaiba-iba na. So, and then, yung binanggit ko kanina, be sensitive to their needs. 1 John chapter 3, verse 17 and 18. Pagkana po. No, we should be sensitive to their needs. 1 John chapter 3, verse 17 and 18. Then another verse is James chapter 2, verse 15 and 16. And knowledge of compassion from him, found God for our God in him. And in a little children, let us not be as loud in his word, neither in tongue, but in deed and in truth. Amen. So, others James chapter 2, verse 15 to 16. Brother or sister, be and one of you say unto them, depart in peace, give me word of peace. Not in such be treated, not for Ito po yung binanggit ko kanina, no? Na sabihin natin, depart in peace, no? Be warm and filled. Habang be warm and filled, and yet wala ka namang tinabot kahit konti, no? So, what does it profit? Wala rin. So, malay mo, yung pumunta sa'yo, mayroon palang kailangan, nahiya lang magsabi, ano? Tapos sabihin mo, bye-bye, sister. so, yun yung mga ganong sitwasyon. And then, we should be forgiving of each other, no? Ephesians 4, verse 32. Minsan, ang forgiveness, it will take time, but huwag po nating patagalin, no? In your anger, no? Huwag kayong magkasala. Ephesians 4, verse 32. Ito ba yung verse na ito? Ito paboritong verse noon pa eh. Ephesians 4. Na kapag ikaw ay magalit kayo, no? Pero huwag yung hayaan yung bumaba yung araw na yung galit mo hindi humupa. Kaya minsan, yung mga ganyang you're harboring grudges, no? Taon-taon yan. Umabot ng taon. And if you have experienced that, masaya ba kayo sa yung meron kang burden sa umabot ng maraming panahon at hindi kayo you are harboring those things, no? Ay ikaw rin na nahihirapan, no? So once kayo po yung nakakakulagpos dyan, ay napakasarap ng pakiramdam, no? At nag-reconcile po kayo, ay napakaganda. So we should be forgiving of each other. Ephesians 4 verse 32. Nakita niyo po? Ephesians 4 verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. No? And then, sa pag-question, what is fellowship? So, fellowship is a term commonly used by Christians generally for
generally referring to meeting together for activities, for times of sharing common interest. No? Yan, fellowship yan. However, this is only a small part of a true fellowship. It is true that to fellowship is to share things, but true biblical fellowship goes far beyond just a meal. Hindi lang yung nakakainan, no? Or an activity. It is the sharing of me, share mo sarili mo, through the person of the Lord Jesus Christ with another believer. So, nagsisharing po tayo ng ating experiences kung paano tayo ay na-bless ng Panginoong Jesus. No? Paano tayo naging kaya nga dito sa fellowship tayo, meron tayong testimony portion, di ba? Where we will share, no? Yung ano yung mga naranasan natin. No? So yan po yung fellowship, yun po ang tunay na fellowship. And then, siguro sa inyong individual pag-group tayo dyan, we have the chance to talk to each other, no? Kasi the whole week ay medyo busy tayo no, sa ating mga trabaho. And Sunday come, you should take that opportunity to talk to each other, no? Na hindi naman chismisan, no? You talk to each other, mga kumusta, no? And then, yun, you can get strength kasi na you heard this problem, at yung problem pala niya ay mas malaki pala kaysa problema mo. Di ba? So, yung problema natin ay, nung marinig natin yung testimony sa kapatid, mas malaki pala yung problema din, tapos ikaw ay nanglulumo ka na sa sarili mo. No? So, maganda yung naging tayo, nakapag-share po tayo. Dahil that is the avenue, no? Na makita po natin how the Lord moved in His life, in her life, no? Diyan po natin makita yung paggalaw ng Panginoon sa kanilang buhay, no? Kaya kailangan yung fellowship at huwag po natin kaligtaan po yun, no? Basahin po natin yung Philippians chapter 1, verse 3 to 6. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all, making requests with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So ito yung pangako na yung pong ating pagkipag-fellowship sa bawat isa, meron tayong assurance na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. No? Siya na nagsimula from the very beginning, He will complete it. No? So, He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. No? So, tuloy-tuloy po yan. No? Then, sabi rito, no, the essential elements of true biblical fellowship are not physical matters such as social status, friendship, common interest, food, etc., but are spiritual requirements of personal character. No? Ito yung mga essential elements of biblical fellowship. One is humility, then honesty, love, and hospitality. No? Maraming mga verses yan. Yung biblical fellowship, no, na spiritual, naroon yung humility, naroon yung honesty. So maging honest po tayo sa bawat isa. And then yung pag-ibig, yung love, then hospitality. No? Nakakatuwa, no? Pag minsan ay pumunta ka sa isang kapatiran, kasi likas na sa ating mga Pilipino yung hospitable, di ba? Nung binisita ko si Brother Albert, no? Talagang nagpabili ng tinapay, talagang kainan kami ng Brother Jojo. So, yun ang acts of hospitality natin. No? So, pinapakita po natin yung ating pagiging warm. So, yan, yung mga spiritual elements. No? So,
The areas of true fellowship include, among others, yung prayer, yung faith, and ministry, and then suffering. No? So, pag mayroong suffering, ay tayo po ay nakikishare sa suffering ng bawat isa. So, although doctrinal beliefs are vitally important, true biblical fellowship is not based on exact doctrinal agreement, but in the person of the Lord Jesus Christ. He must be born again to have fellowship with Him personally. No? Kailangan born again muna tayo. Before your fellowship with other believers will be proper. No? So, minsan sinasabi natin na yung mga, minsan nag-invite tayo ng mga Christians, pare-pareho lang naman yan. Sa Diyos din ang punta niyan, di ba? So, okay na ako sa aking kalagayan, hindi naman tayo magkaaway. No? Pero yung totoong fellowship talaga, for you to become meron kayong tunay na relationship, kailangan maging born again ka rin. Ano? That is one requirement. That you become a family of God, no? You become a member of the family of God. You must be born again. Para ikaw magkaroon ng true fellowship with other believers. No? Upang maging proper yung fellowship with other believers. So, ito yung isang pinaka-question. No? What if another Christian offends me? Ano kung na-offend? Meron na na-offend. So, unfortunately, this will probably happen to you if you spend any time with your brothers and sisters in Jesus Christ. There will be times of offense, hurt, and disagreement with the body of Christ, just as in your physical family, no? Minsan na-offend, no? Hindi to, kung tayo po ay nagkakaroon ng mga sigalot sa ating pamilya, sa ating bahay, nangyayari din yan sa loob ng iglesia. Na-offend tayo sa isa, so how do we deal with this, no? So how do you respond in such a case? So ang sabi po sa Bible, take the offense directly to the other party first, privately. So you talk to her privately and try to settle it between yourselves. No? Yun po ang sabi sa Matthew verse 18. So kung meron kang disagreement o medyo kapatid ay medyo hindi maganda yung ganyan, medyo natisod, gano'n, you talk to her directly. No? Diretsuin mo siya privately, no? And then yan ang first step yan. So, ang sabi po sa Matthew chapter 18, verse 15, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault before thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Kung nakikinig siya, you gain her back, no? So, nagkakapatihan kayo, no? Siguro, pride lang yun. Minsan, pride ay ayaw mag-approach, no? Dapat siya mauna, siya may kasalanan. Pero lang minsan dapat siya mauna lumapit sa akin, no? Siya yatang sa akin, no? So, pero hindi yan ang sabi sa Biblia, no? Sa ayaw natin sa gusto, yan ang utos ng Bible. Yan ang utos ng Bible yan ang utos ng Diyos. Sabi niya, sabi rito, moreover, if the brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. No? So, kayo lang, if he shall hear thee, well and good. No? Thou hast gained thy brother. No? So, yan ang dapat natin gawin. If the matter is not resolved privately, yan. Talagang, matigas, no? Hindi kaya. Talagang, ang laki ng, ang dami sa ginawa mo. Talagang hindi ko ma-take, Kaya, huwag muna tayong mag-usap ngayon. Saka na lang. So, kung hindi na-resolve privately, take with you one or two other brother attempt to resolve the matter, no? So, take the one or two other brother, no? Yan ang sabi sa Matthew 18:16, no? But if you will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses
every word may be established, no? So para maklaro lang yung lahat, every word may be established, maklaro kung ano ba talaga punot-dulo, no? So maayos. And then, if the matter is still not resolved, talagang galit na galit talaga, talagang matindi ang tampo, no? Take it before the church. Matthew 18:17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Wala na tayong magagawa doon. Talaga, nagmamatigas ay ginawa na natin kung ano yung nararapat, kung ano yung sinasabi sa Biblia, ay wala na tayong magagawa. Pero item 4, ang last na sinasabi ito, but do not go to the lost world to settle a problem within the body of Christ. Huwag tayong lumabas, no? Humingi ng payo sa unbeliever. Lalo tayong, mas lalo, at mapunaan pa tayo, no? Ano ba kayo? Kala ko mga Kristiyano kayo, kayo pala nag-away-away dyan. So, maging katisurat ulit tayo, no? Masasama pa tayo yung ating pong testimony ay nasisira. Dahil doon tayo pumunta sa sa lost world. So, yun ang warning, no? Huwag kayong pumunta sa lost world. 1 Corinthians chapter 6, verse 6. But brother, go it along with brother, and not before the unbelievers. No? Yung mga nag-aaway na magkakapatid ay they go to the unbelievers, humingi ng payo. Eh, lalo tuloy nasira testimony. No? Number 5, if this matter still can't be resolved, talagang ma-resolve, no? So what you are going to do? Ikaw, personally, you have to accept the wrong. Personally, agapin mo yung wrong. 1 Corinthians 6, verse 7 and 8. Now therefore, there is utterly a fault among you, because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Bakit mo hayaan agapin na lang, no? Palagpasin mo na lang. Ano ba naman yun, no? Palagpasin mo na. Pero minsan talagang yung itsyo nasaktan ka ng gusto, mahirap palagpasin, no? Talagang nanggagalaiti ka talaga. Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Hindi mo na lang hayaan na pagbigyan na, sige, hayaan mo na lang. Papasa Diyos na natin. Panalangin natin na ma-restore siya, no? Nay, you do wrong and defraud, and that your brethren, ikaw rin. Kala mo siya, no? Ikaw rin nakakamali ka rin, di ba? And defraud. Ikaw rin, ganun ka rin. Hindi mo lang alam siguro, no? In a small way, ganun ka rin kasi tayo lahat ng kasalanan, Lahat tayo hindi perfect, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang ugali na talagang hindi natin, nadala pa natin yung tayo po ay hindi pa mga Kristyano. Meron tayong mga kanya-kanyang ugali na ang hirap bitiwan, ano? Talagang pinagmamatigas po natin, no? So, yan, that is yan ang yung burden, yan ang yung pasanin, no? Na kailangan you have to correct, no? Yung negative traits po natin, no? Na sana ay one day yung negative traits natin ay mawala. Kasi yan ang papahirap sa atin, no? We become, matigas tayo, at we have a forgiving heart, no? So, wala na, ginawa na natin lahat ng paraan. So, the last one is we have to commit the situation to the Lord Jesus Christ. Papasa Diyos natin, no? So, He will handle it justly. Panginoon, He will handle it justly, no? So, siya magbibigay ng paraan na maayos ang lahat, no? 1 Peter 2:19, verse 23.
Meron ba kayong nakuha ang... Amen? So, can we move forward na energize mo tayo, no? Walang sakit, walang karamdaman. So, we can move forward. Kasi meron tayong maraming gagampanan eh. Nakita ko nga dito sa church, nung ako po before ako nag-abroad, in 2006, we used to have a council ng mga elders, no? I don't know kung patuloy pa yun. Yung mga elders ay, the purpose is to help the pastor so that he can serve the spiritual things, no? But as a body, pero dapat the deacons, elders to serve the tables. And I don't know kung that exists dito sa church na ito dahil nung ako ay bumalik after mga 7 years ay nag-busy ako sa trabaho, nag-attend na po ako dito. Hindi ko na napansin kung meron tayong gano'n. No? But our duty is really to assist our pastor. No? So sa mga decisions sa church, sa mga plano, ay kabahagi po tayong lahat. No? So huwag po natin iatang lamang sa ating pastor para yung kung maging effective po tayo na iglesia. No? So yung burden ng pastor ay mabigat. So siguro ay yung mga kalalakihan ay I don't know kung this is question, no, kung meron ba tayong gano'n dito sa church, no? Actually, may nangyari kasi, no, iwan ko tayo ng dayan sa puso. May tayo noon na nag-giti ng elders, may pinagkaroon kasi ng mga tao na mayroon yung pinagkaroon ng elders na sa simbahan. Jadi okay na lahat ng dito atas o hindi na church. So, kung sasabihin na sa simbahan, yung dalawang elders, yan naman ang pumuglanan yung sasabihin na kaya siguro, after that, ang So nawala ng gana. Siguro naman ay pag-usapan natin yan, ano? Tayo mga elders. Kasi mahirap magpastor na mag-isa. No? Mahirap magdala. Kanya-kanya tayo ng ugali lahat. Ano? At pag napagod yan, narinig ko nga doon sa kahapon sa natin doon sa natinan natin, ay somebody should take care to serve tables, no? Na once a pastor ay, kasi hindi natin alam ang panahon eh. Pag nawalang pastor, ang mangyayari sa atin, are we ready for that? Diba? So, nandiyan si Pastor Charles. Mas maganda yung, kasi, although ang Diyos naman natin ay hindi tayo parubayaan, di ba? But hindi naman siya, tinuturuan naman tayo na kung paano natin i-order, di ba? We have to set the house in order, di ba? So, dapat ay, guilty ako dyan eh, for 2 years na bumalik ko rito, ay hindi ako nandito lang ako every Sunday. Pero wala akong time na dahil sa bigat na aking responsibility sa opisina. Pero ngayon ay sayang sa gusto ng boss ko ay mas maganda, mas importante ang gawain, no? So, simula nung Friday, pinatay ko yung cellphone ko. Hanggang umatin ako, wala. Kasi every now and then, may email yan, may text. Kaya minsan nagsiservice tayo rito ay tumatawag, no? So, ngayon, hinarap ko na talaga. Sabi ko, bahala ka. So, pinatay ko yung cellphone, iniwan ko sa bahay. So, napagtanto ko na it's no time, no, to really spend quality time in the church. Kaya tayo, minsan kita ko mukha ni Pastor Roel, minsan ay hindi mag-drawing.
Dahil nakita ko yung bigat na ganyan dinadala kahapon, no, nung magbibiyahe kami. Wala yung driver. Eh siya pa nagdadrive. Siya ang nagdadrive, eh, yung sasakyan pa naman natin ay hindi mo malaman kung ano o hindi. So, siguro, hindi ko naman nililimitahan ang ating pastor, no? God give him talent, but kailangan yung, back up, no? Kailangan yung, yung support, no? Para yung ating pong our house is in order nga, no? Pagbabalik ng Panginoon. Nakahanda po tayo, no? Our house is in order. To set our house in order. Yan yung topic kahapon. Yan came to my mind. No? At nagkataon na ganito yung topic na. So itutuloy ko na. So yun po ang aking suggestion na i-restore po natin yung ating, yung dapat na gawin. Kasi yun naman talaga ang dapat. No? Na we have to assist our pastor para maganda nga sa atin kasi dahil BIC no, may BIC no, maraming mga men na natuto sa nabiyayaan doon sa preaching, no? Maganda yun. At since meron tayong mga bagong mga member ng kalalakihan, mas maganda kung may restore ni Pastor Ron. No? Pero kung busy siya sa ibang bagay, serving table, ay wala yung BIC. Maganda yung BIC dahil talagang tinuturuan ang mga kalalakihan at meron pa mga women na umattend doon eh. Kasi ang mga women kasi, the role of the women in the church, although they cannot stand they are not allowed to talk sa congregation, but outside the congregation, they can share the gospel. Pwede sila mag-share, pwede sila mag-Bible study, no? So, before, may mga women na umatin. Naalala ko si Sister Ribon, umatin yan sa aming BIC noon, no? BIC kami. Si Sister Badet. Yan. So, siguro ay, yun ay pag-isipan mo natin, no? And, tingnan natin kung ano opinion ni Pastor Roel, no? Let's get his opinion. And let's put that as our suggestion, no? Kasi, let's set the house in order na eh. No? Kasi mahirap yung pabayaan natin siya mag-isa lang na lahat kanyang ginagawa, spiritual, physical, yun, maganda yun. No? So, yun dapat natin gawin. So, I hope na maging, we have to be very busy sa gawain. No? Kailangan talaga natin kasi kailangan mag-double time tayo. You see this, yung surroundings natin, the science of times are here. So, kailangan mag-double time na tayo. So, occupy until I come. Ito sabi ng Panginoon. So, yun dapat natin gawin. So, yun lang po at I hope na hindi kayo nabilaukan sa pagkain. Nabusog kayo. Nawala ang antok nyo. At next time, I see you again. Wednesday, no? Ako guilty ako dyan. Wednesday, nakakma na yung bahay namin. Di pa ako makapunta rito. Wednesday and Sundays, no? So, magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat sa inyong patience. At kayo po'y nagamot po yung, yung sakit na insomnia. Okay? Tayo po yung manalangin at hiling ko po si sinong mag-close na ating prayer, si Badrayo, close po sa ating gawain. Tayo ang namin Diyos ng pagpala, sa pagkiriyan sa lahat, ang aming salamat sa mga sa salita na aming napakinggan sa akin ito, sa mga magaling namin ito, sa pagkakahayo ng salita, sa pagkakahayos namin ng aming mga buhay, pagkakahayos namin ng aming pagkikisama, pagkikituro sa aming mga kasakiran, sa Panginoon na i-ayos namin ang pagkatulong at mga gawain, pagkakahayo ng salita, at ipadala natin yung salita sa aking lugar, Panginoon. Dahil na po mga
pagdaraan namin at pagpapagkitan ng mga lahat ng Panginoon at Kristo. Amen. Amen.